puso't diwa nagkakaisa. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay, buhay kailan pa man. Buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay kailan pa man. Awitin natin ang hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan pa man. Awitin natin ang hallelujah. Si Jesus ay buhay. Praise God. Tunay nga pong ang Panginoon ay buhay. Naniniwala po ba kayo na buhay ng ating Panginoon? Yes. Amen. Sa ating pagpapatuloy, ay hinihiling ko pang lahat na tayo tumayo. Awitin natin yung awit na Come Holy Spirit. Tapos, pangunahan tayo ni Brother Joa sa panalangin. Come Holy Spirit. Tayong lahat po. Come Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come in thy strength and thy power. Come in thy own gentle way. Isa pa po. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come in thy strength and thy power. Come in thy own gentle way. Praise your name, Lord. Hallelujah. Praise God. Sama namin nila kami po ng pagpasalamat at kayo po ang pagpasa ko sa amin. Nawa po ang aming pagkakatalan ng aming sutunan sa store. Pagpasa sa video ko ito. Ganun po ang napakalit sa aming sutunan. Praise God, sa ating pagpapatuloy ay punta tayo kung meron man pong gusto magpasalamat sa ating Panginoon ay malaya pong tayo tumayo at magbigay ng pasasalamat sa ating Panginoon. Unang-unahan? Papasalamat po ako sa Panginoon sa ngayon po kasi nakakapupuntahan kami sa nangyaring pagsubok sa akin last December. Sa ngayon po nagagawa ng huminga ng maayos kasi medyo tanggap na namin ko
tanggapin kasi hindi namin deserve at lalong hindi deserve ng taong yun na mabigyan siya ng ganang pagsubok. But for now, thanks to God kasi nagagawa na niya umiti doon sa lugar kung saan siya nandun. And every day, we're not getting tired to visit Him because we want to show Him how we love Him and we support Him. Even it's little bit far from our place, medyo talagang nakakapagod, pero okay lang kasi nakakita namin sa Kanya yung support namin. And lagi kong sinasabi sa Kanya, fight lang and always pray kay God na matatapos din ang lahat. Salamat sa Diyos. Praise God. Hallelujah. Sunod. So, ako po ay ay praise God po dahil yun nga po sa nangyari kay Nanay na although super biglaan but alam kong may pinapakita si Lord in the hospital maraming chances na sinabi ng doctor na talagang wala na. But yung may test kaming gagawin dapat na hindi natuloy, na-release yung ventilator, na chinek yung kanyang oxygen, wala na talagang chance sa super ng oxygen. So nag-design na ang family. Yung time na yun, pinapirma na si tatay na hindi na siya i-revive if ever na magkaroon ng although si nanay po ay comatose na good yung vital signs niya, but the thing is yung brain lang is brain dead. In short, okay yung niya, sa brain lang talaga ang may problema. Now, I'm praying na may pinapakita si Lord sa family namin kasi kasi nila hindi talaga sila totally, although PIC sila, but alam mo yun, yung naniniwala sa mga ano-ano pa. Noong time na yun, nag-text na kay Pastor Darrell na mag-visit sa hospital, na mag-pray. So nagpunta naman ako ng elders. And then, although yung isa kong sister-in-law ay parang Assemblies of God ata yung naging Assemblies of God siya dahil doon sa asawa niya. Yung time na kukuha na si nanay, kukuha na ng ventilator, bale, hindi natuloy since nga mababa yung dugo. Pero nag-decide ng family. Mababa ang oxygen sa dugo. So, pero nag-decide ng family, nag-let go na nga, pero hindi natuloy dahil doon. So, sabi ko, may ano si Lord. Tapos, siguro, si tatay, na ano siya, sabi ko, ay parang accept niya na, kinabukasan daw, tatanggalin na lang daw. Kasi yun ang paliwanag sa amin pag kinuha yung ventilator, wala na talaga. So, siguro overnight, nag-think ulit si tatay. Sabi, bakit kaya ito ulit? Parang ano ba, gano'n? Pati yung emosyon na mawagiti, tapos tapos ay naong nag-isip si tatay, sabi ko kasi tay naong nagpadaga pa yung sila ha ako'y papareha ko pag mga baro ako sa kukoy inrayin sila ko'y Lord kausap pa si tatay sila ko'y matuya-tuya si tatay paano Lord, paano mo kung ano rin nanay himalay ang nangyari na kay paano kay nanay ako ang kakapitan pero ay Lord ay ko kali si nanay mamuhay kag-iin ay isipon ay katuong indaga sabi ko Lord ay
iya ngay si tatay kag ano pay nasiling si tatay na hindi ko na ako pagto sa lohok. Nasiling nila si nanay pay ano talaga nida. Ano sa ida kasi ay karong ginagari sila nagsama nga sila senior yan sila nagsama kasi nung nagtatrabaho sila si tatay ay may ano napauli ang mga anak chariyan ay sila po kay tatay gina pero Lord ikaw bahala kung ano yung sa enra pamilya baga kasi hindi na ako hindi talaga yung mga ano na hindi na ako Ginoo yung talagang makakapag makagawa ng ways. Ngayon, ngayong Friday, kabit, itanggal na talagang ventilator. So, wala na talagang source si nanay na oxygen, na from the machine. But, yung oxygen ni nanay ay normal. Now, we expect na pagtanggal ng ventilator, wala na. So, now, akong papangamuyo, hindi na ito mayaman, wala tayo Ginoo, kung ano ang purpose of Ginoo. Advice kami, ilagay na lang pa sa ward, or iuwi dito sa Ojongan. Ngayon, nag-decide kami uwi na lang sa Ojongan, pero nag-asikasoy kami pa kasi Peter nag-asikasoy kami noong badala sa ospital. Kasi karong gani, nagpagpagdi ako sa DSWD. Ay, papangunan na ako na. Ginoo, pag mag-work, kasi ibang na kong miracle na. Ano talaga, sinig doktor pag-asa, pero ay, makusog si nanay. Kasi, talagang makusog si nanay. Ako nga, katong kami mag-asawa pa bago mag-asawa sila ako, pag naghapot kami taong nagbabahugit back then, sinataghapot, mabuhay nila itong sa ako, toong timba, nakabugat gani. Mas makusog pa sa ako si nanay, sinako. Tapos ay sinako nga siya, ay biglang kuya kali. Ay, sinako ay Lord, hindi pati papakita. Eh, may siya ang asawa, may nagpapakita ng emosyon, kung sila yung nakapusan, ay, sila ako inong baga, ay sila ako, ay sila tuloy ka pa, ay sila magkatakbang ni Sheila, ay, baday ko nung baka yan, emosyon, kapakita ng emosyon, ay ako na sila nakausap, kasi ganat, kasi ito yung ikaw, ay, kasala ka naman na, papangamoy na ako, nakabino ako sa ida, kausap sa ida, pag makita ka Ginoo, kag miraculous Ginoo. Kasi, katupayang na pagtanggal at ventilator, ang sita ay okay pa, ay usang malakong miracle para sa ako. At sana ay maisip ka ito dito papasalamatan ito nila sa Ginoo. Makapauli man si nanay, baka akong pasalamat ka sa kapag miracle na nangyari ka sa ila. So, katulad, babalikan na ako kang papuri sa salamat sa Ginoo. Yung pangamuyo na mo siya sa simbahan. Tapos ako sila sa Lord ay nakadaw na sila na liyaw sa sila na baya ay Lord. Kaya ako sila sa Lord ay Lord. Si Marisis ay comfort, yakapa si ng Panginoon, at kabay pa, nakag-imo, kalooban kang mangyari sa buhay nila. Ayun na ko, Panginoon, na ikaw ay Diyos kababalaghan, disking nga ni patay magbubuhay, disking nga ni anong grabe kung buko pa ni schedule na kayo mo apapaulion ay pwede mo na niya magyapon siya na tawan at kalatasan. Kada gabi mo na ako ito para mo yung sinako sa Ginoo ay salamat sa buhay ni Jim Panginoon at siya ay willing na magbulig dahil diba itong mga si Al ay nagrabe ay ikaw na nag-assiste kabay pang tagara ko para mo ay kabay pang tawan ikaw ay kalatasan para makapagpatuloy ikaw ay makaservisyo sa ibang tao. So, ako siling ay mo siling na kabay pang makita mga halik ito kababalagat Ginoo. Ako pangamuhin po yung mga halik pati itong service provider pati katong mga
mga nurse ko kung sino ko nag-attend sa ila, nagako pa nga muyo, makita nila nagkataw balik at Ginoo. Sa buhay ni Sista, dahil yun imposible sa Ginoo. At kung sila ay muyo pag Ginoo, kabay pa nagsida ay tawanin pagkakataon, sila ay magtutong maado at talagang mag-servisyo sila sa Ginoo. So, nakikita, mo feedback ay nakita natin nag-answer sa Ginoo, kasi abira pa ka na kwan talagang kumpanida panahon ay katawan kasi ano kasi kaya ng buot ng tao kahuguro ng maguya. So kaya ako panalangin na ikatay pang sila ay tawag paghapon ng Ginoo grasya ng sila ay makapagpakumbaba ang makapagpatuloy sila na tagmanida kung paano sunor sa Ginoo, magsamba sa Ginoo, matagmanida or ma-include sila sa ina kabuhi abang sila ay napay kabuhi na tao sa Ginoo. So, pagka sila kailang anak intindihin ko no, hindi ko no kami ma-Bible study sa inyo. Ay, praise the Lord. Hindi ako maado. Maado na mabuligan ako pangamuyo. So, praise the Lord, no? Sabi ko ay, maguyang ngira kita. Pwede ka, Pastor? 68. Maguyang ako sa imo? 70 ako? Ay, pag 70 ay, hindi mo kaya magpaka-trabaho. Pero, pag ginawa yung mga ato talaga, kasi ay sinanay ay umuya ko naman by ano yan ba? By 60 plus. Pero 74 na yung nanay ko. oo, una kinasila sa ako. Siguro mga 4, mga grade 4 siguro grade 1 ako. Ili at si Imo something. Ay, so, naiisip na ako na totoo pa ako ginuwi kusog. Tahapon ay naghihigla mo na o pastor. Nahihilo ako. Yung panay si nanay. Tapos ay, yung ano na ako, yung yatan ko ako sugar. Aroy, 200 pastor. 200 ko ako sugar. So that ay, nako Lord. Pahanap ako yate o, puro royaw o. Nahanap ko royaw, ako yung, ako yung pinumay. Itong 200, naging 182. Opo. Pagkainom na ako, marugay-rugay nag-test try ako. Nagbabangra. Nag-inom rin gihapon ako. At kaninang umaga, Lord, hindi po ay ako ginawa. Ang panormalay na ako sugar. Salamat sa Ginoo, iti, bumat kag-aga. Salamat sa Ginoo. Pag silang na ako ay Panginoon. Ay, hindi nga na ako kaya suom. Nakakahilo. Oo, nahihilo. Bumaba ang sugar. Oo. Kahit yung po. Ay, pero pag nakita na ako na salat ay, may nagsiling ka tong, di ba, halik ang banal ng Espiritu sa ato, nagsiling ko, ay pandua, anak at Ginoo. Yung kakausap nila ako, pandua, anak at Ginoo. Talagang klarong banal ng Espiritu nila sa ato, kita ay kakausap talaga nila. Matitingaya ka sa sarili ni mo, no? Ayaw, ganit Panginoon, no? Salamat sa iyo pag-remind sa ako na mali rin ka rin akong iisip. Kada ay salamat sa Ginoo na natagpuan kita nila. It's only by His grace na tayo ay natagpuan niya. Masaya tayo dahil natagpuan niya tayo ang ating sabi nga ni Pastor na tagap na to na nagrasya Ginoo na libre, may utang kita sa ida. That's why nandito kayo kahit na nag-uyan ay talagang kailangan nato magpatuloy sa Ginoo dahil kita ay tao ay grasyahan nila ay pagkakataon na kita ay kaya sila siya sa magiging anak natin sa inyo. Next. Balik mo ta. Hali o ikaw ikaw na kilayan na.
ako nagkilaya for many months. Okay. Parang more than 1 year, Pastor. Okay, no? Wait lang po. Yung mga anak ko hindi niya makilaya. Katulad din po na nangyayari sa akin. Ikaw din? Nangyayari sa akin, inopen ko po sa kanila. Year 2000. Tapos, after I lost my youngest son, nagkaroon po ako ng depression. Tapos hindi po kinaya. Halos isang taon po siya mahigit na talagang totally family ko. Hindi, wala akong kilala sa kanila, even po yung bunso ko. Kasi yung namatay po sa akin is anak ko sa una, yung bunso ko. Nahinto po sa pag-aaral yung anak ko kasi kailangan niya tapos yung asawa ko hindi po makapagtrabaho kasi siya lang po ang meron ako yung anak ko. Wala ako halos isang tama nga yan. Pero Tapos hindi tayo, nagulat. pero hindi tayo nagsisisi na naranasan natin lahat. Puno, nakita natin ang Kasi kapangyarihan yung ng Lord. asawa ko po, lahat po ng mga moves ko nung nangyari po sa akin, yung may mga short film po siya ginagawa. Lahat yung pinakita niya sa akin. And yung awa ko sa kanilang mag-ama talagang sobra. And nagpapasalamat ako kay God kasi ibinalik po niya ako sa dati. Totoo nangyayari po yan. Yung bigla, kasi ang nangyari po sa akin nun, magsi-CR lang ako eh. Bakit nung magising, mabuti na sundan ako ng asawa ko. Instead na CR, lumabas ako ng bahay. Tapos sa labas ako sa kalsada. Malayo na po ako nung ginanap niya ako. Mabuti maliwanag po yung kaya. Tapos nakita ako na, yung pala, wala na. Opo, totoo. Dinala nga po ako ng asawa ko sa mga iba sa doktor, sa mga albularyo. Dinala niya ako. Buti lang si Pastor Paul lagi dito. Nagsasabi sa akin, Pastor, na, ay, kasi yung mga kamag-anak nila nagsasabi sa akin, ano mo ng puting manok? Hindi mo talaga. Sabi ko ay, mabuti si Pastor ay nagpunta dito. Ako, hanggang ano para tinutukso ka talaga ng kaaway. I-remind Pray talaga. lang daw. Kaya, talagang hindi ako nag-ano. Kung gusto ninyo, kayo na yan maggawa. Pero ako hindi ako maggawa yan. Diba? Praise God, ito na yan. Lasing ang agsampat baka. Wow. Magugay sa tubigan. Tapos kung gabi ay, ito pa sa tubigan. Yan nga na ay, tawag sa Kinoo. Hindi pa ka, tubigan. Mabuhay ay kanya sa hindi mo pa ka tubigan. Kapag Ay, pasalamat sa Panginoon. Salamat. Ha? Pastor. Ha? Ano pa salamat? May bukol sa Panginoon na nandito tayo. So, kung aking balikan yung itong nangyayari, Naalala mo? kung anong panahon. Hindi, tanong kung naalala mo. Siguro. Kasi yung katong mag-ano ko nung nagpunta kami sa minsan na-accident yun ako. Computer na ako eh. Pero sa kanina ako makomplete talaga yung computer ko. Workbook baga. Ay, sabi na ako, lead time shoot niya kadil at saka yun lang ang formula ng lead time suite. Ay, hindi na ako makukomplete computer kasi na ako. Hindi na ako complete. Naklimatigan. Hindi na ako Oo. Kanyang sinakulat niya lang. Pwede na ba ako sa ano? Nag-experience pa ko, nag-tutuloy pa ko eh. Okay. Nagpamorto kami kay ma'am Padias. Sister Supervisor. Ma'am, pamorto na sa kanila. Ay, kaya na lang na ako. Pagpapagod kami sa Manila. Saka yung sabi ay, mag-report kami maghalin ay, order pa ko ng nipa. May? Nipa, bukod katabang bay kami nipa bay. Oo. Amag ay, Nipa. mapakuha kami ng nipa doon sa, nag-order siya ng nipa sa Bangon. Hamak mo, Pastor, ay, sabi ko, malayo pa? Malapit na po no?
Abang yado inamag ka pa paano, kaya wakan ako kung harin arak ko narayat kali. Nandiyan ko. Oo, abang yaagay siguro nga lahat. Yeah. Ako. Ay, aroy. Kasi kayo di kita nga, chicks. Kaya ko'y matibaw, eh. Ay, Hindi na nangyayari. pero ay, imbaway ko nung kali. Ay, aroy ko, pasalamat na ako sa Panginoon. Naalala pa sila ka. Nakakaalala ko ang maisot, pero ay, hindi ko inakador. Pero kapag nalilimutan na dapat ang mga estudyante na ako, nagkilala ako ng estudyante na ako, pero hindi na ako lang kung wala pala nila. Oo, Tapos na-ambit sa Alzheimer. Oo. Ang depression kasi, pag ikaw is stress, depression ay parang Alzheimer's na din. Nawawala yung brain mo, tapos pati katawan mo pa niya ay naamig. Kaya pala, Pastor, kaya pala, sabi ko sa'yo na pag kumakanta ko ng In the name of Jesus, nasabay niya sa akin. Sabi ko ay, yung anak kong nurse ay noon sa Canada, nagtatrabaho siya sa facility, nag-aalaga ng mga may Alzheimer. Ay, habang ano siya, alaga ay, nagkakanta siya ng, naghaham lang siya. Ang inaham niya ay Amazing Grace. Sige niyang binis doon sa mga pasyente niya. Maghaham siya ng Amazing Grace. Pagka umagahan ay, alam mo Kunuki, yung alaga mo, kumakanta ng, di ba, another ship ka to eh. Kumakanta ng Amazing Grace. Yun pala pag ikaw ay may Alzheimer, na ano pala yan. Dapat ay kinakantahan mo. Kumanta siya, oh. Tapos yung kay alaga ay, nagham lang siya ay, pag nag-report yung nag-ship sa kanya ay, kumakanta na ng Amazing Grace. Kaya dapat ay, Direct talaga kay God yung song mo, mapifeel mo yung kanyang presence sa puso. emotionally na ko. Kaya, Nung bagyo, ang lakas ng hangin, solo ako sa bahay. Ang lang ako ng kahit anong panay worship lang. Sabi ko, ba't yung ibang mga puno, nagbabagsakan na sa paligid ko. Pero yung may malaking mangga sa likod ng bahay, hindi dahon na yung sangang maliit, hindi walang gumagalaw. nabawas. Walang nabawas. Kaya sabi ko, napakabuti ng Panginoon. Sa pamamagitan lang ng kanta, sabi ko, Lord, kung ibabagsak mo itong ginagawa pa lang itong kubo ko, wasak itong bahay ko. Kaya ang laki ng punong mangga, dahil 3 punong mangga yung nasa likuran ng bahay ko. Naghahabagat, ang lakas ng hangin, yung kabilang mga paper tree, kung may mga puno. Kanta lang ako ng kanta. Talagang yung worship ay talaga. Nung ginano na, maya mga 11, umina, tapos lumakas ulit. Bumabila yung hangin, pagkabila ng hangin. Sabi ko, Lord, huwag mo naman pupapagsakin dito. Kung babagsak man yung mga puno na yan, huwag naman dito sa bahay ko. Kasi magigiba talaga. Habang ng Diyos, umabot ng hapon, wala talagang yung bubong na hindi ko pa masyadong nabako. Hindi man lang may emat ng sabi ko, salamat po Panginoon sa pag-iingat sa akin. Kahit ako'y mag-isa. Wala pa siya nun sa akin. Hindi pa kami masyadong Talaga, kung tayo yan, pag mahiningi tayo ng Lord, talaga nag-a-answer talaga siya. Ang purpose niya ay para pasalamat. Pero may yung lakas ng hangin, yung lakas ng hangin, sinasabayan ko lakas din ng kanta ko. Para lang mawala yung Nervous. takot ko. Kasi mag-isa lang talaga ako eh. May mga kapitbahay ako pag-mag-anak. Siguro malayo sila yung mga anak ni Papa Tintin. Malayo sila sa akin, doon sila sa baba. Eh sila rin, nag-iintindi din sila ng yung babagsak ng mga puno sa kanila. So, sabi ko, Panginoon, kung ay iligtas naman po ako sa kapatid. Ganon din yung mga pamilya ko sa salamat sa Panginoon. Walang nangyari sa amin masama. Miski sa akin, bahay, wala man lang nabawas. Kaya
Salamat sa Panginoon sa kabutihan ko. Pagka ikaw ay lumapit at humingi, talagang ibibigay niya sa iyo yung para sa iyo. Praise God. Hallelujah. Napakapalad natin kasi anak tayo ng Panginoon. Lahat tayo ay nakakakilala sa Panginoon. Hindi issue yung religion natin. Kasi dito sa grupo namin, ay iba-ibang religion kami. Sa pamilya to rin, may Foursquare, may SDA, may IFI, may INC nga hindi lang active. Oo, may Katoliko, pero hindi yun hadlang para magkaroon tayo ng dahilan para mag-ipon-ipon, mag-aral ng salita ng Panginoon. Kasi ang issue kasi dito is yung gospel, yung salvation na ino-offer ng Panginoon sa atin. Kaya alam po ba ninyo na natutuwa ang Panginoon sa bawat ginagawa natin na pag yung simpleng salamat, Lord, purihin ka, Lord, sa ginawa mo sa aking buhay. Tuwang-tuwa siya. Pag lagi natin siyang pinapasalamatan, yung inihahayag natin sa ibang tao, nagtitistify tayo kung gaano kabuti ang Panginoon sa ating mga buhay. Kasi kung sa di ba yung mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon, nagkakaroon sila ng time na nagyayabangan. Tayo mga Kristiyano, ipagyabang natin na ang ating Panginoon ay dakila. Na gumagawa siya ng himala, isang dakilang manggagamot. Kasi tulad ngayon, na-bless po ako sa mga testimony nila, Sister Bell, si Brother Joas, si Smayan. Kasi sa iba't ibang kaparaanan, pinagpapala tayo ng Panginoon. Although, minsan, pinagdadaanan natin yung mga problema na akala natin ay hindi kaya. Tapos, yung nagpipray tayo, pero hindi natin natanggap yung kasagutan. Kasi, ang Panginoon ang kumikilos. Meron siyang ginagawa na ibibigay sa'yo na mas nakakahigit na hindi lang natin namamalayan. Ganun ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Maraming salamat sa inyong mga patutuo na alam ko na ang bawat isa sa atin ay nakaka-relate at alam natin na ang Panginoon talaga ay gumagawa ng himala. At sa ngayon ay punta tayo sa ating love gift na papangunahan ni Sister Jessie. Explain mo, sis. Ito pong love gift namin ay hindi naman po ito sa Pilipinas. Ito pong nakakolekta namin dito is napupunta po sa aming ng pamilya Torel. Doon po, dito po kami kumukuha in case na mayroon kami emergency na lakad po. Ayan. Makanta ka. Oo. Kung sino yung gusto mo? Sige, kanta. Ay, sorry. Salamat sa offering nyo. Hindi pala. Hindi offering, kundi love gift na yun po ay ginagamit namin tuwing may activities po kami ng pinupuntahan. Kasi wala pa naman po kami masyadong pondo. Pagka kami nagba-Bible study, yung love gift po na yun ay para sa sa kanya. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. At ang susunod ay bago tayo makinig ng
Ay, baka may announcement ang ating secretary. Di ba Kuya Joash, hindi naman tuloy bukas? Kung maganda ang panahon natin, tuloy ang kasama planting Kasama planting. para ano Pero parang, kasi di ba may ano tayo, may Pero bagyo. kasi Palabas na yan. Linggo bukas, no? Pero palabas na rin naman, nakausap ko na, hindi daw sila tutuloy dito kasi masama ang panahon. Meron nakausap mo talaga. Magtropa daw sila eh. Pag ano, pag okay ang panahon, yung ligo. Salamat din sa Panginoon at umiwas dito sa atin. Pero sa ano naman ay dumaan lang sila sa Palawan. Palabas ng Palawan, hindi na daw sila babalik. Dire-diretso na. Huwag na natin pabalikin at mahirap na yung bumalik. Uh, kung maganda ang panahon bukas, pwede tayo tumulong. Nasa ano yan, kung maayos. Kung hindi naman maulan, kasi kung maulan, pupunta tayo, baka naman tayo naman ang magkasakit. Diba, 5 muna yung pagka. Saan kayo ay? May. May na, para sa Sa kasama ina. plan. Sa mga, doon sa lupa ni nanay. May parte doon si nanay. Napapas niya sa kay Lola Huling. Ano naman ang simple announcement? May, Wala na. Tsaka, sa gino. May lalagdag ka pa. ano pa ay? Bible study. Oo, yung Bible study natin next is gaganapin ka na Archie Ganyo. Oo. Last Sunday. February. Thank you pala Auntie Bell, Ate Jean sa pagpapasok sa bahay ninyo. Yun lang, tapos March 1 meeting, tapos yung about sa fiesta, yung uniforme pag nagkanidugan festival is pwede nang kolektahin siguro yun. Yun lang. Thank you. Praise God. Dito ko nag-invest sa kita. Sa Cristiano. Kasabay ng sakto. Pero ngayon ay wala muna. Wala ko. Wala muna. Nais ko ang pagpasalamat sa advisor. Sa Hot cutics. Praise God. Punta na tayo sa mahalagang gawain ang salita ng Panginoon. At yung gusto ko lang magbigay ng isang hamon sa bawat kagrupo ko kasi yung tanggalin po natin yung hiya kasi kanina sa GC yung program ni Kern ay iba yung mga pagdating dito ay ako na baling pero ang Panginoon naman ay hindi na yun. Dapat tayo ay matuto tayo dahil isa yung paraan para paglingkuran natin siya. Hindi naman na porket nagkamali tayo ay try and try kasi kailangan nating sanayin. Kasi nakakahiya kay Lord pag ganyan tayo. Kaya dapat talaga ang bawat isa sa atin ay matuto, handa tayong mag-aral para sanayin natin ang ating mga sarili na mag-serve sa ating Panginoon kasi hindi sa lahat ng oras. Ako din nung una hindi rin ako marunong. Pero ang sa akin talaga ay ang prayer talaga ay madalas kong sabihin sa aking mga kagrupo na hindi yan sinasaulo. Parang kinakausap lang natin ang Panginoon. Kaya hinahamon ko po ang bawat isa na tayo ay mag-aaral ng mga magsulit. Hindi naman kailangan maganda ang ating boses kasi ang Panginoon ay kontento basta tayo ay taos-pusong nagpupuri sa Kanya. Maraming salamat at binibigay ko na kay Pastor. Okay, thank you. Magandang gabi ba yan? Magandang gabi sa ating lahat. At salamat sa Panginoon, salamat sa pribilehyo na malaman ko po sa GC na dito kina Esther Bill ang ating Bible
Study. Sabi ko, natuwa ako sapagkat makakabalik na naman ako dito. Noong una ay yung maliit na bahay, pero may apat daw din yan, ano? Oo, yun. Ngayon, malaki na kaya sabi ko, tinignan ko muna kanina, ito ba pala yun? Hindi kami nakabisita sa iyo, Pastor, nung nagkasakit ka, but I am praying for you. Thank you. Thank you Yes, very much. Katulad mo sinabi na ito, ang grupo na ito ay compose dito ng iba't ibang mga sekta at religion. Actually, in-invite lang din naman ako nung panahon niyo si Pastor Ima kasi, Ima Forman. Basta na siya sa akin. Kasi niya, Pastor, sali ka sa Pamilya Turel. Ano ba yan? Pamilya Turel Organization. Ay sabi ko, nandun ako sa Rizal, tapos hindi ka ako taga-Turel. Sabi niya, hindi. Kahit na sino man ay pwede. May mga kasamaan nga tayo ng mga taga-matutunan. Matutunan sa Nadres. Sinasig. Kaganda rin ang Ilan sila doon, nagkakausan. nandun. At saka si Brother Arnel sa Mahutina sa Libertad. Sabi ko, ay, sige, subukan ko. Hanggang sa, yun, nasanay ako dito at tinuturing kong kapamilya. Katulad yung sinabi, compose dito ng iba't ibang mga sekta, may IFI, may Katoliko, may Seventh-day Adventist, may Foursquare, may Life Mission, ano pa? May hindi lang active yung sa iglesia, no? Oo. Meron ganun tigil Oo, mayroon. Pero actually marami ito. Ang iba naman kasi ay nandun sa Manila, no? Iba nasa ibang mga lugar. Parang naging pamilyang to rin. Ayun na ay pamilyang Turel. Ito inumpisa ng mga panahong yun na wala pa ako eh. Ay yung iba kasi ay taga-Turel talaga. Tapos ang iba ay huminto. Ang iba hindi ko naman nakikita na, pero ang iba naman ay sabi ay doon sa ibang mga lugar. Pero pagka mayroon ng mga katulad nito, activity, mayroon lang nakapost about dito sa ating mga Bible studies, mga gano'n. Ang dami ng mga nag-comment na gano'n. Siguro ang iba doon ay pamilya Turel, mga pamilya, no? Ang iba naman ay mga group chat siguro ng iba. Kaya nakikita nila. At salamat sa Panginoon sa privilege ito. Sabi ko, isang karagdagan uli ito ng trabaho para sa akin. Busy ako, oo. Kagabi, nandun ako sa Tubigan, sa Helenas Beach Resort. Dahil sa nagbigay ako ng exhortation doon sa mga church officers to Life for Good Gospel Church. Dami nila, parang isang congregation nila. Dami ng mga officers kasi marami talaga sila. At salamat sa Panginoon. Maulan din, tapukin din ako. Halos naligaw pa nga ako doon. Kasi doon, papasok. Marami kasi papasok. Alam na alam. Hindi ko nadaanan ito kanina. Ayun pala, paglabas, pag-ikot, ay, highway na. Ay, salamat, sabi ko. Kahit anong mangyari, alam ko na kung saan ito. Oo. Ay, kasi gabi at umulan pa, gabi nagkakaputi lang ako. Pero salamat sa Panginoon, nagdagan man ito na trabaho, pero ikinasisiya ko, natutuwa ko. Hindi ito para mag-proselyte ng anumang miyembro. Kaya sinabi ko sa kanila, na kahit ako sa anumang sekta kayo, patuloy kayo, bahala kayo kung saan kayo magpapatuloy. Pero sabi ko, imposible naman, nandun ako sa Rizal, dadalhin ko kayo sa Rizal. Hindi naman yun. Yan ang pakay natin. At saka hindi ko kagustuhan ito na ako ang mag-lead. Ito ay kagustuhan ng organization na ako ang nasa spiritual dito, nasa spiritual line, no? At saka, so, ako ang Bible study. At kung wala ako, si Troy, at kung sino man, pwedeng magpapakita ng Bible study. So, sa ngayong gabi, tayo po ay darago sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Maring hindi natin matapos ito dahil lang sa video sabihin nga natin, sabi ni Pastor Olarte, anti-hilit, na lumalalim ang gabi kahit hindi inuhukay. Di ba, no? Parang katatawa natin. Lumalalim ang gabi kahit hindi inuhukay. Okay, so, ang tangkit natin sa ngayong gabi is ito, identifying with the people prayed for. When you say identifying, that means to say na inilalagay mo yung sarili mo sa kalagayan, sa sitwasyon, sa pangyayari, o sa anumang katangian doon sa mga taong ipinapadalangin mo, na
pinapalagay mo sila at ikaw ay isa lang. Kung anong mangyari sa kanila, parang malungkot ka rin. So, that is what we call identifying with the people prayed for. May mga tao kasi tayo na pinapanalangin. At kapag pinapanalangin natin, samahan natin ang loob na para pag ikaw din yun, kung mangyari sa iyo na ikaw yung ipinapanalangin, ay tuwa ka pag malaman mo, tama? So, ina-identify mo yung sarili mo sa anumang sitwasyon ng isang tao para sa ganun, magkaroon ng tinatawag na closeness ang isa't isa. At isa pa, siyempre, natural ang Panginoon ay sumasagot batay sa laman ng ating puso, hindi dahil sa ating kaisipan. Kasi pag kaisipan yan, nandyan ang pagdududa, nandyan ang doubt. Pero pag nanggaling sa puso, nandun ang konsensya at nandun ang pananampalataya. Kaya sabi ng banal na kasulatan, kung manampalataya kayo sa inyong puso, sa inyong puso, na si Jesus ay Panginoon, maliligtas kayo na sinabi ng Biblia. Hindi yung manampalataya ka na dahil sa isip. Kasi ang isip kasi ay batay doon sa naririnig mo at nakikita mo. Pero ang puso hindi niya kita. Pero pag sinabi mo sa kanya, sa palatayanan mo ito, walang siyang sinasabi, hindi. Oo, talaga siya. So, kaya nga, ang kaisipan, ugat ng iba't ibang pangyayari, kaisipan ng negatibo at positibo, batay sa iyong nakikita at narinig. Tama, no? Kasi ang utak natin ay yun ang pinagmumula ng ating 5 senses. Diba, no? Kaya pagka nagka-degrade siya yan, nagkakaroon tayo ng walang kamalayan sa mga bagay na nangyayari sa ating kapaligiran, katulad ng mga naranasan ng ilan sa atin. Pero salamat sa Panginoon sapagkat sila ay nakakaroon. Purihin ang ating Panginoon. So, sa panahon yun, si Daniel kasi, ang pag-usapan natin, Daniel chapter 9, verse 1 to 19. Daniel chapter 9, ihanda ninyo yung inyong electronic Bible. Electronic Bible dito, physical Bible. At Daniel chapter 9, verse 1 to 19. Ayun po ang ating tatalakayin sa ngayon. Pinag-usapan dito si Daniel. Si Daniel kasi ay nanalangin siya sa mga Israelitas sa mga panahon yun. Kasi ang mga Israelites ayaw nang pumilaga sa Panginoon. Kasi kumbaga, ang tingin nila, pinababayaan sila ng Panginoon. Pero kapag sila nahirapan, pabalik na ng loob na naman sila sa Panginoon. At kaya si Daniel, kumbaga, dahilan ng katigasan ng ulo ng Israel, ay tinumbasan niya ng kanyang pananalangin na gano'n na lang. Kung naalala ninyo, ng ating unang pinalakay noon ay si Hana, na isa siyang bao, wala siyang anak, pero nanampalataya siya na siya ay tutugunin ng Panginoon at bigyan siya ng anak. At yun, nagkaroon ng anak. At wala iba si Samuel, naging propeta. So ang ibig sabihin, kahit sa mga imposibleng mga bagay, katulad nung simula, na bago tayo magsimula kanina sa Sister Billy, mayroong testimony na patungkol nga sa nangyari kay Brother James, at siya ay pinagaling din ng ating Panginoon. Sabi ng doktor, wala ng pag-asa, pero ang Panginoon ay gumagawa sa mga imposibleng bagay para sa tao, naging posible sa ating Panginoon. Kaya si Hana, sinagot siya ng Panginoon. Sarado ang kanyang mahibata sa akin ng Biblia kasi sinara ng Panginoon. Hindi natin alam bakit naman ang Panginoon ay sinara. Yeah. Pero ang ibig sabihin, yun pala ay gusto ng Panginoon na mabigyan ng pagkakataon ng tao na magkaroon ng pananampalataya. Ngayon naman si Daniel, nagkaroon din siya ng malaking pananampalataya na kahit pa sa ganong sitwasyon sa mga pangyayaring napakatigas ng puso ng Israel ay magkaroon ng paglambot ito at sampalataya sa ating Panginoon. Now, ito yung pinaka-setting, pwede sa setting, ito yung nangangahulugan ng time, ito yung nangangahulugan ng pangyayari, kung ano yung mga kaganapan sa mga pagkakataon. Now, kung basahin natin ang verse 1 and verse 2, makibasa po ang verse 1 and verse 2, chapter 9, Daniel, chapter 9, verse 1 and 2. Nang unang taon ni Dario na anak ni Asauro sa lahi ng mga taga-Media na ginawang hari sa kaharian ng mga taga-Caldea. Verse 2, nang unang taon ng kanyang paghahari, akong si Daniel ay nakaunawa sa pamamagitan ng mga aklat ng bilang ng mga taon na sinalita ng Panginoon kay Jeremias na propeta dahil sa pagkaganap ng pagkasira ng Jerusalem 70 taon. Okay, thank you. So, ang tanong ay ganito. Ano ang sitwasyon, ano ang ginagawa ni Daniel bago siya manalangin? Ano ang unang makikita po na natin doon?
sabihin, inuunawa niya yung mga nandun sa book of Numbers. O book of Numbers. So, ibig sabihin kasi, yung book of Numbers ay halos mga pangalan ng mga tao doon at ang mga bilang ng mga tao, mga anak. So, inuunawa niya ito. Ibig sabihin, si Daniel ay isang tao na nagbabasa ng salita ng Diyos. Napakahalaga na tayo, ang prayer at ang reading of the Word of God ay napakahalaga na dapat ito ay magkambal siya, partner talaga siya. Once na nagbasa ka ng salita ng Diyos, huwag makalimutan na tayo manalangin. At kapag ka tayo nananalangin, magbasa tayo ng salita ng Diyos. Kasi ang isang bagay doon, kapag ka tayo nanalangin, tayo ang nagsasalita sa ating Panginoon. Tama? Pero kapag tayo'y nagbabasa ng salita ng Diyos, ang Diyos naman ang nagsasalita sa atin. Diba? Mayroon tayong tinatawag na mutual communication ng ating Panginoon. Kaya ganun si Daniel. So, hindi lang siya naghingi sa Panginoon. Kasi pag sinasabi natin panalangin, pag sinabing panalangin, anong panalangin? Ang panalangin ay paghingi ng anumang bagay sa Panginoon. Na yun lang ang alam natin. Pero ang totoo noon, kapag tayo na nanalangin, dapat din naman natin unawain at isaganap sa buhay na makinig din tayo sa sasabihin ng Panginoon. Kasi kung minsan halimbawa nanalangin ka, ang haba-haba ng panalangin mo, Lord, salamat Panginoon sa iyong ginawa at pagkatapos noon, sinasabi natin sa pangalan ni Jesus natin, Lord, bye-bye, focus ako sa trabaho. Gusto ko sana magsalita ang Panginoon pagkatapos noon, ang anak saglit lang, Lord, busy ako nagmamadali ako, thank you sa sagot ng Panginoon. Ano kaya sagot ng Panginoon? Sinabi ko, ano sasabihin? Mabuti ka lang, salita ka lang, pero ako ayaw mong pakinggan. Pinakinggan kita. Kapag mula nang ikaw ay nagsalita hanggang sa ngayon, pinakinggan kita. Pero ayaw mo akong pakinggan. Kaya ang ibig sabihin sa mga pagkakataong iyon, dapat ilagay natin ang ating sarili doon sa sitwasyon, doon sa ating kausap. Kapag walang tinatawag na komunikasyon, kapag ikaw lang nagsalita, walang unawaan Kasi pag sinabi komunikasyon, ibig sabihin ay understanding. Walang understanding, walang kaunawaan kapag ikaw lang nagsalita. Naranasan naman ninyo na may tao na gusto na siya lang magsalita, tapos yung sasabihin na may ka na sanang sasabihin may paalam na. Hindi ba? Nihira naman. Hindi man lang ako nakareact doon sa kanyang sinasabi. Hindi man lang ako nakapagkwento din kung ano ang dapat kong ikwento. May kaunayan doon sa kanyang sinabi. Hindi kaya sa ikwento sa akin. So ganun. Si Daniel, nung bago siya manalangin sa mga pagkakataong yun para sa Israel, siya ay nagbabasa ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, nagbubulay-bulay. Pag pinag-usapan natin ang pagbasa ng salita ng Diyos, siyempre inuunawa natin. Nagbubulay-bulay kayo sa salita ng Panginoon. Naranasan ka rin yun ako. Magbasa kayo ng salita ng Panginoon. Kung minsan parang hindi mo naunawaan yung mga ibang sitas. Kung minsan kaya nadadaanan mo yung mga sitas na madali mo unawain. Ay, hindi ko pala, gano'n pala. Pero kung minsan may mga sitas sa Biblia na binabalikan mo, minsan mo unawain ka. Di ba no? Yun ang time na gusto ng Panginoon ang kausapin mo. Gusto niyang ipaunawa sa iyo, ipaliwanag sa iyo ang ganang bagay. Kaya si Daniel, bago siya nanalangin sa Panginoon, humingi mo na siya ng patnubay, Lord, ano ang gusto mong sabihin mo na sa akin bago ako lumapit sa iyo para humingi ng tulong? Kasi kung minsan kasi pag kami pagkakailangan tayo, at dali lang kaya lumapit na pagkatapos na, Maring, hindi, bro, may kwarta pa. Mahirap ka? Ganun na gan. Pero mas maganda kaya na sa nila. Ang dami naman ng mga manok niyo dito, ano? May iba-ibang klase, saka itong sitaw, may mga mahaba, at saka may mga ano. At saka yung palagay ng loob. Kasi kung minsan tayo pagka nanalangin, pagka gusto natin hingin ang isang bagay sa Panginoon, direkta agad tayo. Hindi naman masama yun kasi ang ibig sabihin ay, ang Diyos naman kasi nakakaunawa sa atin. Kaya lang, di ba, doon sa pattern ng prayer, sinasabi niya, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, isang pahilang iyong pangalan. Ibig sabihin ay, pinakausap mo muna siya, pinupurihan mo muna, pinasasalamatan siya sa lahat ng bagay bago mo pagkitin yung mga panalangin mo. No, patawarin mo kami. Bago mo sabihin yun, dapat purihin muna natin ang ating Panginoon. At basahin muna natin ang salita ng Panginoon kung ano ba talaga ang sinasabi niya para sa atin bago tayo humingi sa Kanya. Kaya yun ang tinutukoy natin dito na kumbaga bago natin ilagay sa
lugar yung ating sarili para doon sa iba na pinapanalangin natin ay kinakailangan na kausapin muna natin ang ating Panginoon. So, ganun yun. Nagbabasa siya ng salita ng Panginoon bago siya lalaki. Pagdating dito sa verse 3, ano ang nakasaad sa verse 3? Daniel chapter 9 verse 3. Dahil dito, buong taimtim akong nalangin at nakiusap sa Panginoong Diyos. Nag-ayuno ako, nagsuot ng damit panduksa at naupo sa abo. Ayun, thank you. Maganda no? Ang una ano sabi doon? Dahil dito, buong taimtim akong nanalangin at nakiusap sa Panginoong Diyos. Ang ibig sabihin, pagka lumapit tayo sa ating Panginoon, dapat taimtim. Pag sinabing taimtim, sa English kasi ay earnest, no? Magiging earnest tayo. Naroon ang earnestness sa ating panalangin. Taimtim, pag sinabing taimtim, taos-puso ng panalangin. Taimtim, pangalawa. Nag-ayuno ako. Nag-ayuno. Okay, yun ang ginawa niya. Kasi, yes, ang pag-ayuno kasi ay, ano naman yan, optional. No? Optional. Pag nanalangin ka, hindi nangangahulugan naman rin, nag-ayuno ka. Pero, kung gusto mo, pag-ayuno, ay, hindi magandang bagay yun. Kasi ang pag-ayuno naman, iba't ibang klase pa-ayuno. May tinatawag na hard fasting, mayroong light fasting, may businessman's fasting. Ang businessman's fasting kasi ay parang nalipasan ka lang ng sa trabaho. Di ba yung mga businessmen kung minsan inom na lang ng kape, hindi niya naalaala na mayroon siyang hindi pa pala siya nakakain. Oo. Ay, kumain ako pa rin. Ay, hindi pala. Nandun pa yung tasa eh. Sabi, nagkape lang ako. Parang yun ang tinatawag nating businessman's fasting. No. Kasi kung minsan naman, hindi naman pwede yung tinatawag na hard fasting kasi nga, lalo kung nagtatrabaho ka. Pero pwedeng light fasting. Ang tawag doon ay kung pag-uminom ka ng tubig, kumain ka ng konting skyflex, mga ganun na hindi yung mga hard foods, no? Mga ano to, kainin, ang tawag doon ay light fasting. Now, pangalawa, ay sabihin, nag-fast ka, kasi sa Old Testament, ang fasting ay mayroong tinatawag na iba't ibang layunin kung bakit sila nag-fast. Kung babasahin natin ang Old Testament, nag-fast sila sapagkat yung dapat nakainin nila, itinutulong nila doon sa ibang nangangailangan. Yun ang isa sa mga may talagang may tawag dito, may purpose. Pangalawa naman, kapag kataimtim kang nananalangin sa Panginoon, di ba ang mga bata kung minsan, may hinihingi sila sa atin, naranasan natin. Tapos pagka wala tayong ibibigay, kung minsan sinusubukan natin kung sakali lang, pero may pera naman, na may pera pero sinusubukan. Huwag muna kasi hindi pa naman kailangan pala yun, next week pa pala, sa mamadali ka ganito. Pero kung minsan, nagpukulong sa kwarto, kumain ka na, tahimik. Alam mo na yun, alam mo na. Kaya minsan, ito, biglang kain na. Sabi ng iba na, nagsusukon niya ko, hindi naman tayo nagtatampo sa Panginoon. Kundi gusto natin, Lord, hindi ako kakain hanggat sa hindi niyo ibibigay. Hindi naman nangangahulugan na parang tinitreat mo ang Panginoon. Hindi gano'n yun. Ang ibig sabihin ay, kumbaga, naglalambing ka sa Panginoon. Sana. Yun ang tinutukoy doon ni Daniel na iyon na siya. Ito pang sunod. Nagsuot ng damit panduksa at naupo sa abo. Yung dalawa yan ay yung saklos, no, di ba? No? Sako, no? Ang translation kasi minsan sako, nagdamit ng sako. Kasi kumbaga hindi siya normal na damit ng tao. Siguro pag sako, butasan niya may mulut sa ibabaw ka doon, sa liyo, pagkatapos sa iyo doon. Alis kayo doon para makasyusot siya. No? Siya din mo ka to. So, ang ibig sabihin, humbleness, humility. No? At saka yung paglalagay ng abo sa ulo ang tawag doon, di ba? Nakalagay doon, no? Ay ito yung nakakahulugan ng pagpapakababa. Para pagka nilalagay mo ng sarili mo, ay ikaw ay isang lupa lang. Isang simpleng tao lang. Nakatiting lang sa Panginoon, pero kakaabagan ka ng Diyos. So ano pa nakalagay doon? Ano pa ba? Yun lang po. Yun lang. Ang salamat. Wala. So, yun lang. Yun ang mga tayo na pananalangin, yun ang ginawa din ni Daniel. Yun ang ginawa ni Daniel. Kaya ang ibig sabihin, kapag ang
imposible yan pag tinanggalan siya ng respirator, ventilator, wala na yun. Automatic talaga. Automatic yun. Oo. Kasi yung biyanan ko. Oo, magpipirma ka kasi, pipirma ka muna. Kasi ang ibig sabihin tanggap na namin ang katotohanan ng maaaring mangyayari na. Oo. Kumbaga, dinidelay mo lang yung kanyang paglisan nang dahil doon sa machine. sa machine. No, di ba? Nakakatulong talaga yung machine. Kaya lang, parang wala din. Doon, yun din ang pupuntahan eh. Yun pa rin ang pupuntahan. Pero sa bagay na yun, kumbaga, kapag tinanggal at naging normal yung kanyang oxygen sa sarili niya na nakakahinga siya, ibig sabihin ay milagro yun. Miracle yun ay pinakita ng Panginoon sa isang bagay. Hindi, hindi natin sinasabi na hindi siya matuluyan o matuluyan, hindi niya hinihingi yun. Kung sakali man na gano'n ang mangyari, na matuluyan man siya, kung iba yung tulong ng Panginoon na sana hindi, ipinakita ang tagad sa iyo na mayroong ginagawa ang Panginoon na bagay na hindi mo kayang gawin. Na pwedeng asahan mo. Umaasa ka doon sa oxygen. Umaasa ka doon para sa gano'n ay mabuhay siya. Pero sa Panginoon, para sinasabi niya, tanggalin mo. Kaya kong buhayin yan para sa iyo. Di ba? Ang ibig sabihin, ipinakita ng Panginoon. Di ba kung naalala niyo si King Hezekiah? Si King Hezekiah, di ba nagkasakit siya? At ang sabi ng Panginoon sa pamagitan ni Isaiah, nung dinalaw siya, sabi niya, ihanda mo na iyong sarili. Sabihin, ipagtapat mo na sa iyong pamilya na mamamatay ka na. Yun ang sabi doon eh. Ipagtapat mo na, ihanda mo na iyong sarili at ang iyong pamilya. Ibig sabihin, ipagtapat mo na para makapaghanda din sila, para matanggap mo yan. Isa sa bigla ka lang. Kasi kumbaga, yung kanyang sakit ay, kumbaga sa atin ay cancer, terminal cancer. Kaya days lang para sa kanya. Pero nung nalaman niya ito kay Isaiah, nanalangin siya sa Panginoon. Nanalangin siya sa Panginoon. Umalis na si Isaiah. Umalis na si Isaiah pagkatapos noon. Pero sabi ng Panginoon, bumalik ka. Bumalik ka. Bumalik siya. At pagkatapos nakita niya, nananalangin si King Hezekiah, nakaharap doon sa dingding, sa kanilang dingding, sa wall nila. Anong nananalangin? Ano sabi ng Diyos sa pamagitan ng Isaiah? Bibigyan ka ng 15 years pa. Ay, days lang. Days lang, nawala na siya. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, 15 years pa. So, ibig sabihin, may mga ginagawa ang Panginoon na hindi natin kayang gawin. At ito'y nagagawa lang ng dahil sa taimtim na panalangin. Sa paglalambing din natin sa ating Panginoon. At pagpapakumbaba natin sa ating Panginoon. Yun ang tatlo. May nababasa pa. Saan ba yan? Yun sa 9:3. Hindi yung kay Hezekiah. Ayon sa Hezekiah, nakalimutan ko ang teksto. Nakalimutan ko ang teksto. Pero pwedeng i-ipan ninyo. Google ko na lang. Gagil ka lang. About sa nangyari kay Hezekiah. Nag-15 years na siya. Oo, nag 15 years pa. Pero mo, nag-praise ng Panginoon. Hindi, ibang si Iba, si Isaiah, ginamit ng Panginoon para sa kanya. Kay Hezekiah. Ano, kay Hezekiah na book? Hindi, wala naman siya book. King Hezekiah. Oo, kasi si Isaiah ang ginamit Book ng ni Panginoon. Isaiah yun. Basta sa book of Isaiah kasi siya ginamit ng Panginoon. Oo, nakalimutan ko lang ang chapter at saka ang verse. Basta nandun yun. Na kumbaga sa atin, ang tawag doon ay terminal cancer. Kasi may termino na ang Panginoon, days lang, kaya sabi niya. Pero pagkatapos noon, sabi niya, bibigyan ka ng 15 years. Pero ang ginawa niya, nagtapal siya ng tinatawag na dahon ng olive leaves. Yung pinaka parang pinusbor. Imawag kang kita yung tapal ito sa ina, sugat. Ibig sabihin, may sugat siya na cancerous. Ang tawag ito ay terminal cancer. Kasi may di ba, doktor, 6 years na lang. Or, 6 months. Or 3 months ito kalingan. Hindi, days din. Days na lang. Ibig sabihin, grabe. Pero pagkatapos noon, tinapalan pa rin ng dahon ng olibo.
So, ibig sabihin, ang Panginoon gumagamit din siya ng mga herbal, gumagamit siya ng mga natural na mga gamot para sa atin. Sa atin kasi, kung minsan, umaasa na tayo sa scientific. Hindi naman sa mayo. Kasi kung gusto mong malunasan ka kagad, scientific talaga. Pero kung gusto mong malusog ang pagka-recover, ay yung natural. Di ba, pagka mayroon tayong karamdaman, halimbawa, may karamdaman tayo sa internal, mga pinapasak niya, mga antibiotics, di ba no? At ang antibiotics ay nakasasama sa ating atay, nakakasama sa ating bato, sa kidney. Kaya ibig sabihin, hindi mo kakaroon ng komplikasyon. Pero, iniinom natin yun sapagkat yun ay resita ng doktor. Kasi para ma-address yung sakit mo. Pero ang residue noon, pupunta doon sa iyo, di ba? Unlike nung mga tinatawag na natural na mga gamot o pagkain sa atin. Kaya yun ang nangyari kay King Hezekiah. Ganun pa man, para bumalikan na kay Daniel, basta ang mahalaga doon, nanalangin siya ng daigdig, nagpagpapaba sa Panginoon, at naglambing siya sa lambigan natin ng Panginoon. Alam naman natin na kung minsan naiiyak tayo pag lumapit sa Kanya, Lord. Sorry naiiyak ko talaga. Gusto ko lang talaga maglambing siya. Although pala, pastor, no? Although, di ba prophet si Isaiah? Yes, oo. Ay, pero, inano ng Lord? Kasi, di ba may taning siya? Kasi Ang King nagtanim sa Hezekiah, kanya, ang nagtanim sa kanya, sa kanya, Diyos sa pamagitan ni Isaiah. Si Saya Oo. ka nagtanim. Kasi, kasantani kay Pero nung King Hezekiah. Nung nanalangin siya, Oo. kinausap siya ng Lord na Oo. bibigyan pa siya ng... Yes, oo. Pinausap siya. Kaya bumalik si Isaiah sa kanya. Sabi niya, balikan mo. Bagay, parang itong kanilang prayer ay mayroong Protection. oo, may connection. Kaya habang nananalangin si King Hezekiah, ang Panginoon naman nagpakayag sa kanya, balikan mo siya. Kasi taintim na nanalangin siya. Siguro yung mumuyatan niyang siguro ginoo. Oo. Kada, Oo. umiyatan siguro ni Lord si King Hezekiah. Oo, nakita niya. Naglalambing ka nga. Naglalambing. Taintim na nanalangin. Kasi siyempre natulad, bago mo ipahayag yun sa iyong mga mahal sa buhay, panalangin ka muna, baka hindi nila matanggap eh. Di ba? Pag sinabi mo. At ikaw pa naman yung sinabihan pa ng Panginoon. Mismo, hindi yung mga kamag-anak, hindi yung mga mahal sa buhay niya. Siya mismo ang sinabihan ng Panginoon. Hanggang dito ka lang. Kumbaga parang katoong daong English pag nag-barbero ang siling nito sa Amerika. This is your the end. Rayagan ka to. Daog sila ba tapos sa atin nag-finesta hindi ka man this is your the end. Katapusan mo. Oo, yan. Kaya nakikita niya sa pelikula eh. Rayagan niya kasi doon. Pag ikaw sinabihan ng Panginoon na hanggang dito ka na lang, yung ginagawa. Dapat, pastor, pag ikaw nag-preach sa ingat talaga't mga Alam mo naman, pag ako nag-preach, hindi sila matukin eh. Hindi sila magkatulog. Yun ang isang bagay na makita natin doon, na talagang tayo bilang mga anak ng Diyos. Thank you, Lord. Naiiyak man tayo, pero kasabay ng ating paglambing siya. Kasi naiiyak, yung tinatawag sa atin ng iba, there's joy. Diba? Hindi naman ang lugar na lungkot ka. Pag lumapit tayo sa Panginoon na naiiyak ka, hindi naman ang lugar na nalulungkot ka. Kundi nasisiyahan ka sapagkat may pribilehiyo ka pa. At naniniwala ka ng iyong nilalapitan ay may kasiguruhan din para ikaw ay tugunin sa naman. So, sa ngayong gabi ay hanggang this is your day. Hanggang doon na lang muna tayo. Hanggang doon na lang muna tayo. Continue. Next Okay, sa next week, kung hindi pa darating ang Panginoon. So, hanggang dito lang. At kung kayo'y mayroong mga maisishare patungkol doon bago tayo magbukas, ay pwede. Kasi kung halimbawa, nagpala ka ng salita ng Diyos, ano kaya yung mga bagay na dapat mong pasalamatan sa bagay na ito na natutunan ko sa ngayong gabi, na i-relate natin doon sa napag-aralan natin. Ako may dadagdag na Ay, sige.
kagabi na pag-usapan natin patungkol sa buhay ni Daniel, isang lingkod ng Diyos. Pagkatapos, isa siyang taong may pananampalataya sa Diyos. Siya'y nag-ayuno, siya'y nanalangin. Pero ang kanyang panalangin, yun ba ay para sa kanya o para sa iba? Para sa iyo. Sa mga kasunod nitong versikulo, yung panalangin ni Daniel ay patungkol sa iba. Kaya ang matutunan natin na gusto kong idagdag ay huwag lang tayo manalangin sa ating sarili. Ipagdasal din natin ang iba. Dahil sa panalangin na may kasamang pananampalataya, pananalig, at pagkakaroon ng puso para sa iba, yun ay napakaganda pakinggan, napakaganda unawain, na ang Diyos ay makapangyarihan, nakikinig sa kahit anong dasal, na bukal sa puso, at para sa iba ay napakaganda. Kung may mga hingi man tayo sa Diyos, yun ay matatanggap natin ayon sa kanyang kalooban. Pwede natin hingin kahit ano. Kailangan tulong, kagalingan, financial, lahat ng bagay na yun kaya niya i-provide. Ano man yung pinagdaan mo sa buhay, gaano man tihirap, gaano man kadali, bawat sandali ng buhay mo, kalkulado ng Panginoon. Sa bawat oras, sa bawat sandali, bawat minuto, sumikilos siya na hindi natin nalalaman. Then alam niya kung ano mas nakakabuti sa ating buhay. Seek Him. Paano niyo siya mahahanap, paano niyo siya makikilala. Kung kumikilos siya sa inyong buhay, mararamdaman niyo, malalaman niyo. Seek Him by giving yourself to Him. Seek Him with all your heart and soul. Dahil ang Diyos hindi siya malayo sa mga tao, hindi siya malayo sa atin. Nasa paligid lamang siya. Kailangan natin tumawag sa Kanya. Magdasal sa Kanya, usapin siya. At ang bawat panalangin ay hindi baliwala sa Diyos. Yun ang talaga natin tatanong. Kaya ang bawat panalangin ay narinig ng Diyos saan ka mang panig ng mundo. Kung hindi ka man marunong magdasal, o hindi ka naman madalas magdasal, ayos lang. Dahil sapat na ang maliit na mensaheng na ibibigay mo upang usapin ka. Hindi naman kailangan mahaba. Basta, bukal sa puso mo yung sasabihin mo sa Kanya, sa pagdadasal mo, makikinig siya at papakinggan ka niya. Different. Pananalangin. Pananalangin hindi na sa sarili, kundi pananalangin para sa sarili. Sa susunod ng mga talata, yun ang tatalagahin natin. Susunod ng panalangin para sa sarili. Nung ako nasa ay siyempre ito yung may nagpupul na ay yung kapag-teo lang kaya toy na mambot.
sa school, meron ako po ay may lumapit sa akin. Kaya nga Fernando, sabi sa akin, ay hindi na po ito namin. I love Philippines ko, no? I love ibang food pagkaano lang. At saka Philippine food, no? I want yung kare-kare. Kare-kare. Kasi na ko, delicious ito na. Then, gusto ko ang balik namin. May binesulasyon ako yung kasi dalawa tayo. Ay, ganun din siya. Sumigay ng at yung pagkakita the Bible. Diba the Bible? Ay, yes, yes. Yung naglakaw ko ng pagkakos sa bahan. Feng Shui. Nagkakot na tayo. Hindi ginamit ako ng Bible. Then, bago magalis kami ay yung binigas kami. So, ang pangalan niya ay na Walter Tatari. Ang Boki siya. Sarili sa Canada ko to. Sa Canada. Pinunta natin. Pero yung nasa Canada sa Canada. Praise God. Maraming salamat sa salita ng Panginoon na patuloy na nagpapaalala sa bawat isa sa atin. Isang natutunan natin yung hindi lang pala dapat talaga ng mga sarili natin na ipanalangin natin sa Panginoon. Tapos yung iba din ay kailangan din natin ipag-pray. Maraming salamat, Pastor, dahil isa kang pagpapala sa bawat isa sa atin. Sa ating pagtatapos ay awitin natin yung course na Katapatan ng Diyos. Pray tayo sa Mami LB, ako na lang muna. So, magdediretso tayo sa prayer request natin. Isasama natin sa prayer request yung kay Ate Jean. Sino pa po ang meron? Ikaw, Sis Mary Ann. Itong pamilya. Itong pamilya. Itong family nila, Auntie Belly. Ikaw, Sis Mary Ann, yung okay na siya. Ikaw, sige, isama na lang din. Ikaw, brother. Okay, sige. Tapos ipanalangin natin ang successful netong kasaba planting kasi ito yung magiging pondo kung sakaling naging success tayo. Okay? So, if anyone pa, ikaw, Sis Jessie, meron ka pang ipapanalangin. Okay, so si Pastor na lang lahat ng mananalangin yon. Okay, Si Walter na lang. Yung friend niya sa Canada. Si Walter ang pangalan. Taga Zimbabwe yun. Binigyan niya ng Bible. Zimbabwe. Taga Zimbabwe. Nationality ng Zimbabwe. Opo. Pero nandun na sila sa Canada. Walter. Pero may anak sila. Tatlong anak sila, no? Pero ay ano sila, hiwalay. Separated. Hiwalay na mag-asawa. Sige, mag-pray tayo. Hallelujah. Dakilang makapangyarihan ng Ama, kami tinapupuri at nagpapasalamat sa pagkakitiyo na meron kami. At salamat din po, Panginoon, sa iyong mga salita na isang pagbigay sa amin ng paalala at papalakas upang kami doon dakilang Diyos ay lalo pang nainting na lumapit sa iyo at magtitiwala sa anumang sitwasyon na kami. Sa mga pagkakataong ito, dakilang Diyos, dalangin po namin na maging Panginoon ang yanan ng aming kapatid ay ikaw dakilang Diyos ang patuloy na mag-intervene sa kanyang buhay. Alam namin dakilang Diyos na kung wala ikaw ay maaaring doon sa unang milagro dakilang Ama ay hindi na isa katuparan Panginoon ang maaaring gustong mangyari. Pero salamat din Diyos sapagkat ikaw Panginoon ang nag-intervene na kahit wala na po siyang oxygen, pero salamat din Diyos sapagkat sapat pa rin ang oxygen dakilang Diyos ng kanyang katawan. Salamat po sa milagro yun. At ang dalangin po namin sana, Panginoon, ipagkaloob mo pa, Panginoon, ang karagdagang miracles ng aming buhay at magkaroon ng dakilang Diyos ng pagtatanto ang buong pamilya
mayroong Diyos at Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Dalangin po namin, Panginoon, hindi lamang na-provide mo pangangailangan nila, kundi salamat sa ilang Diyos sapagkat totoo na po, Panginoon, na kung wala ikaw ay wala din po kami magagawa. Kaya salamat po na ilang Diyos sa provisyon. Salamat din po sa konkretong kagalingan. Ito po, Panginoon, pagtitiwala po namin na ilang Diyos sapagkat ikaw lamang, Panginoon, ang pwede namin lapitan at pagtitiwalaan sa mga bagay na halos hindi po namin, Panginoon, kaya na magtiwala sa ating sarili. Salamat po Diyos sapagkat ikaw nga po, Panginoon, ang gumagalaw. Salamat ikaw, Panginoon, ang nagpapahayag ng iyong kalooban. Dalangin din po namin, Panginoon, sa mga pagkakataong ito, maging Panginoon, si Walter, ikaw na kilang Diyos ang patuloy na manguna sa kanya. At Panginoon, siya ay nasa malayong lugar, sa Zimbabwe. Pero alam namin na kilang Diyos na walang distansya sa panalangin. Na sana, Panginoon, sa kanyang pag-aanap, ay ikaw, Panginoon, ang pasumpungan niya ng lubusan sa kanyang buhay. Siya at ang kanilang mga sabahay, ang kanilang sabahay. Lord, salamat po, Panginoon, sapagkat nagkaroon po ng pagkakataon na makapag-share ng ilang Diyos, makapagkwentuhan, Panginoon, siya sa Brother James. At salamat, Panginoon, sapagkat sa pamagitan nito o ng ilang Diyos ay kinatakusap mo ang mga tao sa mga pagkakataong at katulad niya ng ilang Diyos, mga pagkakataong hindi namin inaasahan na ikaw pala ay may layunin sa bawat taong nakakasalamuhan. Lord, sa mga pagkakataong ito, Diyos, ang dalangin din po namin, Panginoon, isa sa mga pamilya niya, Sister Mary Ann. Ikaw dakilang Diyos ang patuloy na manguna at gumabay sa kanilang mga buhay. Na maging Panginoon sa mga pagkakataong ito, silang Diyos ay nasa proseso ng recovery o dakilang Diyos at pag-move on, Panginoon, sa sitwasyon. Pero alam namin dakilang Diyos na hindi lamang yun ang katapusan. At alam namin dakilang Diyos na magkakaroon pa ng lalong kagalaman sapagkat mayroon ka po, Panginoon, mga gagawin pa o dakilang Diyos batay sa panalangin ng iyong mga anak dakilang Diyos na nataimtim na lumalapit, Panginoon, sa iyo kung paano sila o dakilang Diyos sa mga pagkakataong ito kaya nagkakaroon, Panginoon, ng magandang adjustment na sa kanilang, Panginoon, kalagayan o dakilang Diyos sa sitwasyon o pangyayari. Ikaw, Panginoon, ang tuloy-tuloy na magbigay sa kanila ng lalo pang kalayaan upang sa ganun ng banal ang bawat isa ay magkaroon ng lubos ng kadalakan at kasiyahan sa Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, ang buong pamilyang ito na kilang Diyos na aming ginanapan, Panginoon, ang Bible study. Ikaw na kilang Diyos ang patuloy na manguna at gumabay. At alam namin na kilang Diyos na kung wala ikaw, ay hindi nangyaring ito, Panginoon. Salamat po Diyos sapagkat nagkaroon kami ng pagkakataon upang magkaroon ng ibon upang pag-usapan, Panginoon, ang mahalagang salita mo na kilang Diyos. Salamat din po, Panginoon, sa buhay ni Daniel na pagkamat siya ay matagal nang lumisan na dakilang Diyos sa daigdig na ito. Pero ang kanyang naging magandang legacy, Diyos, ang siya po namin pinag-uusapan kung paano, Panginoon, naging pagbulikas sa kanyang buhay nang dahil sa kanyang daigdig na pananalangin para sa kanyang kapwa, Panginoon, mga Hulyo. At salamat po dakilang Diyos sapagkat tinugod mo at pinalaya ang mga Israelita sa mga panahon. Lord, sa mga pagkakataon ito, dakilang Diyos, maging Panginoon sa wawakas ng aming gawain. Alam namin dakilang Diyos na sinasamahan mo ang bawat isa. Kung paano dakilang Diyos na sinamahan mo kami hanggang parito. Maging Panginoon sa pag-uwi ng iyong mga anak, pagtubayan po Diyos, hanggang sa pinakahuling hakbang ng pag-akyat, Panginoon, o pagpasok sa tahanan ng dakilang Diyos na maluwalhati at ligtas sa mga kapakapakan. Lord, salamat po, Panginoon, sa biyaya. Salamat dakilang Diyos sa pag-iingat mo. At salamat dakilang Diyos sa pagpapala na igagawan mo, Panginoon, sa bawat isa. Sa iyo po ang papuri at parangal sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay. Thank you so much, Pastor. And thank you din, Auntie Veli, again sa pagpapasok dito sa bahay mo. Sana hindi ito yung una at huli. Mabalik kami dili, Auntie Veli, di ba? ala kita ay makani kita. Okay. Sige, ma-closing song anay si Mami LB at closing prayer ni Closing prayer ni Sis Lucille. Sabay mo na rin yung prayer para sa yung pagkain. Sis Lucille. Closing prayer.